Sa Sa mga lalaki lalaki. iba eh, di ba? Meron pinapalaki talaga. Yung sa kila Emma at kay Luz Buminda, parang mas shape talaga eh, di ba? At saka yung striation ng mass. Hindi naman kailangan malaki. Kasi ganito yung illusion yan eh. Pag tuyot kami, pag condition yung katawan namin, it shows up the muscles more. So parang we look bigger on stage. Pero illusion lang yun eh. Kasi wala nang nag-aaliso kami ng water 2 days before the competition. Talaga? Ano yan? No, a day before the competition. Talaga totally no drinking water yun. Para saan yun? To dehydrate para maalis yung tubig, to remove the water from the body. Para mas lalong ma-emphasize yung striation ng muscles. Kasi Chris, yung sa pagitan ng muscle at saka ng balat ay tubig. Tubig, doon ka mag-bloat. So, kahit so, gaano kalaki, mukha kang maliit sa stage. So, pag naalis yung tubig, nag-dry up sila, didikit yung balat sa muscle. So, makikita. So, on the skin and the muscles. So, parang ang laki-laki mo, pero hindi naman talaga. Parang galit yung mga muscles, ano? Yep. Ayun, yan pala. So, yun ang ano lang. Yun ang sinasabi lang nagda-dry out. Kaya lang, yun usually yung mga ano, di ba? Parang, kumbaga, pag nasobra yan, dangerous yan, di ba? Hindi, sir. Timing din po. Proper timing din. Sabi ni Bong, delikado ito. O Bong, ano na? Delikado talaga. timing. Yung iba kasi nagko-compete halos every week. Delikado. Yung daming fluids na nawawala kasi And drain nila yung sarili ano nila. na, tagal-tagal na. Although, pwede rin naman every week kung talagang maganda yung diet mo. Hindi ka pagod or wala ka masyadong stress. And yun lang talaga ginagawa. Ito, gusto ko tanong doon sa, sa fitness expert na kamukha mo. May nadinig akong competition nga. Sabi niya nag-dry out siya tapos doon sa gitna ng competition meron siyang uncontrollable contraction sa muscle. So paano nangyari kaya yun doon sa kada... Oo, nag-spasm yung muscle niya dahil doon sa diuretics siya na ginamit niya, kada dry niya. So paano nangyari yun? Drastic yung ginawa niya. Diuretics. So bakit nag-contraction yung muscle niya? Bakit nag-contraction? Nag-ano siya ng potassium, wala na. Ganun. So gaano kadelikado yun? Anong worst case scenario pag gano'n? Atake sa puso. Collapse yung usually ganun kasi walang potassium, di ba? Collapse yun. So kailangan gradual. Hindi kasi nangyari yung, dapat kasi dahan-dahan gradual nga po. Katulad ako, sa akin, it works na a month before the competition, nag-aalis na ako ng carbs, nag-aalis na ako ng salt, ng sodium sa pagkain. So, dahan-dahan, nagka-dry out yung katawan ko. I don't have to take diuretics. Automatic, mag-dry na ako kasi wala na mag-hold ng water eh. Yung water retention is sodium, di ba? Salt is a water retention. So, wala na mag-hold ng water. Lahat ng i-urinate na natin lahat ng water sa katawan. Once na mag-alis tayo ng salt sa pagkain. Same with other sports. Dapat mag-training ka eh. 90% or 99% ng ano mo, dapat training yan. Training, diet, maayos. Kung hindi, wala din talaga. Hindi iba kasi nag-i-sport kasi para daw maging fit eh. Pero baliktad yata ano. Hindi dapat ganun. Hindi dapat ganun. Anyway, tayo Roel, medyo naubusan ng oras. Baka meron silang mga huling mensahe. Lalong-lalo na dun sa mga karamihan naman ng mga kababayan natin na nag-i-sport ngayon. Sa pagkakaalam ko galing dun sa mga medyo ibaba ng konti. Ano ba, gusto nilang maging bodybuilder din tulad ni Luz and Emma. Ano yung mga inyong mga bibigay na tips o payo sa kanila? Okay. Ako ang mabibigay ko na tips, magsisimula talaga tayo sa proper food nutrition. Hindi naman kailangan mag-workout ka na kagad eh. If you can discipline yourself 1 month to 6 months, the better na medyo kumain tayo ng quality food. Doon kasi talaga mag-i-start. Basically, doon talaga mag-i-start lahat yung igaganda ng ating katawan. Pag bodybuilding naman kasi, this is extreme sport eh. So 50% yung pagkain namin, then 50% yung training. So mas mahirap ang ginagawa namin kasi matinding is a passion eh. Yung love namin ginagawa namin, kaya ginagawa namin to. Pero kung sa mga nanay lang sa bahay, they can still work out sa bahay. Sumayaw nga sila. Sinabi ko, they can dance 30 minutes. They can do, jogging, early morning, empty stomach. Kahit sa labas ng bahay nila for 30 to 40 minutes. Diba? Malaking bagay na. Kasi it's very important yung pinapawisan tayo. Para ma-release yung toxic sa katawan. Correct. Mag-glow yung skin natin. Tapos, kumain tayo ng healthy as much as possible. Yun lang masasabi ko. Yung mga hindi makakapag-gym, actually, marami naman talagang gym sa tabi-tabi, di ba? Diba? And wag natin bigyan ng excuse. Healthy, kalimutan nyo na yung mga bodybuilding. Kami, bodybuilder kami. Kasi health is a long-term investment. Nag-i-invest nga tayo sa bahay. Ang ating katawan ay this is a temple of God.
this is like an investment, like a house and lot, 'di ba? Mag-input tayo ng for long term. Lahat naman tayo mamamatay. Bakit naman hindi? Sana we're not gonna die in a hard way. Yung mag-gym ka kasi na-stroke ka na, nagka-diabetes ka na. There's no any other way kasi wala ka ng choice eh. Kaya pinadala ka ng doktor mo para mag-workout. Sana wag naman dumating sa point na gano'n. Diba? Wag natin masyadong i-enjoy yung buhay sa kain. Saan mabuhay naman tayo ng okay lang, di ba? Labas mo na ako rin. Tinamahan kami ni Chris. Yun lang po. Yung medyo bawas na ng konting sarap ng pagkain. Di ba? Bawas ng mantika, di ba? Ng alak. Bawas lang naman. Di naman talagang alisin natin, di ba? Thank you, Lo, sa nakinig misis ko. Emay. Wala na ako masasabi. Sabi ko na lahat. Si Bong. Okay, as a sport kasi, nag-promote kami ng sport. Ang kalaban lang talaga namin yan, well, kagaya naman ng ibang other sports din, is yung droga. Sana wag masyadong ng mga droga ngayon kasi mas mahal. Mas mabuti pang kumain na mabuti, mag-training na maayos, matulog na maaga, at tamang edukasyon lang. Now, yung sa amin kasi is like, sa October 10 is yung 10th anniversary ng ironpinoy.com. Magkakaroon kami ng Iron Pinoy Tournament of Champions and Strongman Champions League. Yung Strongman Champions League is a international competition galing Finland. Under siya ng ESPN. Kami nagpapasalamat sa inyo, Bong, Emay, and Luz. Lagi naman si Rowel yan ang mga taga-kuha namin dito ng mga atleta at kahit hindi kilala, kahit hindi welcome na welcome dito sa aming palatuntunan. Thank you. Maraming salamat. At Rowel, ikaw hindi pa alis dahil marami ka pang tsaka babati ako mabilis, Chris. Kasi alumni homecoming class 972, Eloy Rodriguez Junior High School, interested parties may contact, Sil Castro Facebook na sa ERJSS Facebook sa April 2011. So, batiin natin mga classmates ko doon. Sil Castro, Mirna Del Moral, Eva Tumang, Jess Castro, Mario Rosella, Rodolfo Bahia. Itong mga kaibigan natin, mga kaklase natin. So, class 1972, nahalata edad ko, Chris. Pinapanganak na. At syempre, sa bababatiin ko, congratulations sa kaibigan ko, si Mayor Nilo Leves at Dipolo, mga kabayang taga Dipolo. Tahimik at matiwasay election. Congratulations na. Nanalo. Okay. O nga pala, Ruel, sa NBA, natalo ang Cleveland Cavaliers. Mukhang yung Boston Celtics Well, Chris, alam naman natin, paboritong team ko naman yan, Boston Celtics. So, sabi ko, mas malakas ang Boston Celtics kaysa inaasahan dahil talaga namang injured si Kevin Garnett last year, kaya lang sila hindi nag-repeat champion. So, ngayon, hopefully, mag-uulit na sa finals. Hopefully, Boston Celtics laban sa paborito mong team, Los Angeles Lakers. So, sana magkatotoo yun. Yung rivalry mabubuhay na naman. Oo, sana nga. Palagay mo, alam ko bias ka, pero sino man na panagarap yung dalawa? Palagay ko Boston. Sa PBA, meron pa bang trades ngayon? Wala, mukhang natuloy na lahat ng trades na inaasahan natin. Di ba, pinag-uusapan nga, nandun si Kelly Williams, nandun si Ryan Reyes, at ang kapalit medyo matandang players na si Ali Pique at saka si Nick Velasco. So, natuloy na yung trade na yan. Oy, congratulations muna dito sa nanalo, ha? Please, ilagay niyo yung pangalan niya. Arthur Ang ng 2560 Singalong Street, Malate, Maynila, Germany ang kanyang sagot. Okay. Kunin mo na yung niya, Arthur, si Rowel ang bahala sa iyo sa Araneta Coliseum. Thank you so much. Mga kaibigan, yan na po ang kabuuan nating palatuntunan ngayon pong linggo at isa sa buwan ng Mayo. Huwag kayong alis mga kaibigan, magpapatuloy pa rin tayo dahil ang susunod na programang Lunas, makalipas po ang ilang paalala. Kaigan man po, usap